Hi mga friendship! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung ilang beses ba natin pwedeng pakainin ang ating mga alagang aso. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please like and subscribe my channel and click nyo na po ang bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko. So pag-uusapan nga natin sa video na ito, kung ilang beses nga ba natin pwedeng pakainin ang ating mga alagang aso. Kasi marami kasi nagtatanong na ilang beses ba daw papakainin yung mga alaga nila. So ito, pag-uusapan natin. So yun na mga friendship, sa pag-uusapan natin, ilang beses nga ba natin pwedeng pakainin ang ating mga alagang aso. Kung ang inyong mga alagang aso ay tuta pa lamang, from 3 months hanggang 1 year old, ang pagpapakain natin dyan sa kanila ay 3 times a day. So, umaga, tanghali, gabi. Pero konti lang, wag naman yung sobra kasi baka naman mabundat sila, doon sila magkukos na magsuka o hindi sila matutunawan. Kung ang inyong alagang aso ay 3 months old pa lang siya, syempre tuta pa lang yan. Curious pa sila sa mga pagkain. So, kailangan natin gawin ay limitahin natin. Kunti lang yung ibigay natin kasi yun na, mabubundat sila. Kumbaga 3 months old pa lang yan, malit pa yung mga tiyan nila. So, konti-konti lang ang ibibigay natin. Kung pwede ay lagyan natin yun ng milk. Yung milk para sa mga aso. So may nabibili naman niya sa mga pet shop o sa mga bilihan ng mga dog food. So may mabibili naman tayong ganyan. And then, kapag yan ay nag 6 months old na, siya syempre dyan na mag-start yung pagiging picky eater nila. Lalong-lalo na kapag sila ay nakatikim ng mga table food. Kaya much better, as much as possible, huwag natin silang bibigyan ng mga table food. Kumbaga, dog food lang para masanay sila. Umaga, tanghali at gabi. Kasi syempre nagpapalaki pa sila niyan eh. Kung gusto niyo bigyan ng mga gulay, ganyan, pwede naman, kumbaga, pakuluan nyo lang. Huwag yung lalagyan ng mga seasoning, ng mga asin, mga ganyan. Kumbaga, pakuluan nyo lang sa tubig. And then, kung gusto nyo rin silang bigyan ng mga chicken, pwede naman. Kumbaga, yung chicken na breast part, yung malaman, yung bandang dito, basta yung breast part, yung white meat. So, ayan. Pakuluan nyo lang yon sa tubig, tapos sa kanyo himayin. Pero, wag naman yung madalas. Kumbaga, minsan na lang. Ako kasi, base sa aking pag-aalaga, sa aking mga alagang Shih Tzu, ang binibigay ko sa kanila ay dog food lang. Before kasi, yan, nabigyan namin sila ng table food. Nag-start sila doon na magtae. Yun nangyari yun, nahirapan nga silang ganun. Yun, dog food na lang yung binibigay namin sa kanila. And then, binibigyan ko rin sila dati ng pinakuluan na kalabasa, minsan naman yung sitaw, ganyan. And then, yung after nun, yung nag 1 year old na sila, yun binigyan ko na sila ng dog food. Actually, yung dog food naman talaga kasi, may mga vitamins na yun. Kumbaga, design yun para sa mga alaga nating aso. Lahat ng mga vitamins and nutrients na makukuha ay meron sa dog food. Kaya hindi na natin kailangan din na magbigay ng mga gulay, ng mga chicken, ng mga ganyan. Kasi doon sila nag-start na maging picky eater. Lalong-lalo na kapag nag 1 year old na yung inyong mga alagang aso, syempre para sa kanila, kumbaga iba na edad nila niyan eh. Sa akin kasi based sa aking experience sa aking pag-aalaga, nung nag 1 year old na sila Pompom at Piwi, ang pagpapakain ko sa kanila ay twice a day na lang, umaga at gabi. Minsan nga sa isang araw, isang beses na lang, sa umaga na lang. Kumbaga kasi, yun ay nakakapag-ano sa kanila eh, yung nakakapagpahaba ng buhay. Kasi yung kumbaga, makakaiwas sila sa mga sakit, ganyan. So, yun. Ito ay base lang sa aking experience. So, depende sa inyo kung anong gusto niyo pagpapakain. Pero, yun lang yung aking tips. Kapag nag 1 year old na ang inyong mga alagang aso, kahit mga twice a day na lang, umaga at gabi. And then kapag medyo nag 2 years old na sila, kahit once a day na lang, kahit umaga or gabi na lang. So yun ang ginagawa ko. And then naman, yung iba naman kasi, sa mga nababasa ko sa mga groups or yung mga nagtatanong sa akin, yung pagpapakain nila ay may agahan, may tanghalian, may merienda, may hapunan. So, syempre, nabubundot na yung mga alaga nating aso. So, nangyayari, tumatamlay sila. Kumbaga, nahihirapan na sila nahihirapan na sila mag-digest or nahihirapan na sila magtuno ng kinain nila hanggang sa hindi sila kumakain, ayan. Para maiwas lang tayo sa ganang pangyayari,
yun, kailangan natin ilimit na lang yung pagpapakain sa kanila. So yun lang mga friendship ang aking tips or advice sa pagpapakain sa ating mga alagang aso. So hanggang dito na lang. So sana may natutunan kayo. So please don't forget to like, share, and subscribe my channel. I-click na rin po yung bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko. So thank you for watching. Bye!